Nagpatupad na ng temporary ban ang Department of Agriculture o DA sa ilang imported livestock product upang hindi makapasok ang foot and mouth disease sa bansa. At upang ibigay sa atin ang detalye sa ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating correspondent na si Joan Nano. Joan, good evening. Magandang gabi sa iyo, Attorney Reg, at sa lahat ng ating mga kasambahay. Sa bisa nga ng Memorandum Orders number 98, 100 at 102, ipinatutupad nga ngayon ng Department of Agriculture ang temporary ban sa ilang imported livestock product upang makaiwas nga ang ating livestock industry dito nga, Attorney Reg, sa banta ng foot and mouth disease. Layunin rin ito na mapanatili yung food safety dito sa Pilipinas at para mailayo din sa anumang uri ng sakit yung ating mga manok, baboy at iba pang uri ng mga hayop na pinagkakakitaan natin sa sektor ng agrikultura. Sakop ng ban na yan, Attorney Reg, yung mga livestock ban na yan, yung mga produkto na magmumula sa isang partikular na lugar sa South Korea, sa Jiangsu, China at sa Caprivi, Namibia. Ipinatutupad yung kautusan na yan, Attorney Reg, matapos nga na lumabas yung balita o yung report mula nga dyan sa Office of International Epizooties na mayroon ngang FMD outbreak sa ngayon dyan sa ilang mga piggery farms sa China at sa Korea. Habang ganun din, apektado na rin nga ng FMD virus yung ilan namang mga cattle farm o bakahan dyan sa may Namibia. Sa inilabas nga na pahayag ni Department of Agriculture Secretary Proceso Alcala, sinasabi nga niya na mahalagang bantayan yung mga ganitong uri ng produkto, syempre para na rin sa kapakanan ng agriculture industry natin dito sa bansa. At ayon nga kay Secretary Alcala, yung pagiging FMD-free ng ating bansa ay isang malaking advantage natin dito nga sa ASEAN Economic Community na magdaraos nga ng isang free and regional market ngayong taon. So, ibig sabihin, Attorney Reg, kapag kasi FMD-free yung ating mga produkto, yung agricultural sector natin, so, ibig sabihin nun, competitive yung ating mga produkto kung pakikipagsabayan natin sa produkto ng iba pang mga bansa. At bukod nga dyan sa temporary ban, ay suspindido rin ang pagproproseso at pag-i-issue ng sanitary at phytosanitary import clearance at kukumpiskahin rin yung lahat ng mga shipment na magmumula nga dyan sa mga bansang sakop ng ban. Joan, ilang porsyento ba ng mga inaangkat natin ng mga livestock products ang galing dito sa mga bansang ito? Sa ngayon, Attorney Reg, wala tayo nakuhang ulat kung ilan yung porsyento talaga. So sa ngayon, ang nilabas lang na order ng Department of Agriculture since December 15 ay magpapatupad tayo ng temporary ban ng mga livestock products dyan sa mga bansa na yan. Ano naman ang magiging epekto sa supply ng mga livestock products sa merkado at syempre ultimately sa presyo ng mga ito? So wala namang binabanggit ang Department of Agriculture kung magkakaroon nga ng epekto ito dito sa ating supply. So sa ngayon, syempre iniisip pa rin nila yung kapakanan pa rin. At kagaya nga ng nabanggit ko kanina, Attorney Reg, syempre priority ng kagawaran yung food safety dito sa ating bansa. At syempre yung prioridad na wag na yung kumalat pa sa iba pa nating mga livestock products dito sa Pilipinas para hindi rin maapektuhan yung ating supply. So siguro sa supply, wala naman niya magiging epekto, Attorney Reg. Sabihin mo nga sa amin kung ano-ano yung mga kasamang produkto dito. Mga fresh meat kasama. Tama ka dyan, Attorney Reg. Oo, mga frozen kasama rin. Meat kasama yan. Kasama rin ba yung mga canned? Hindi yan kasama, Attorney Reg. Ang kasama lang dito ay yung mga frozen meat, yung mga fresh meat na manggagaling nga dyan sa mga apektadong area na yan. How about yung mga derivatives naman from those kinds of meat? Sa ngayon, Attorney Reg, ay wala namang binabanggit ng Department of Agriculture. So more or less, nun lang talaga sa mga frozen products at mga fresh meat. Maraming salamat, Joan Nano, para sa ulat na yan. Samantala, sa Pebrero, magre-retiro sa Commission on Elections o COMELEC Chairman Sixto Brillantes Jr. Ngunit may suhestyon naman ang ilang grupo sa papalit kay Brillantes na dapat na maging bukas ito sa opinyon ng iba. Ito ang balita ni Victor Cosare.